Sa maraming pelikula at kwento, ang dyablo ay ipinapakita bilang halimaw na may sungay. Ngunit ito nga ba ang kanyang tunay na mukha? May mas malalim at mas mapanganib na anyo siya, at ito ang hindi mo alam. Bago natin ilantad ang tunay na mukha ng dyablo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa espiritual na laban at katotohanang hatid ng pananampalataya. Ang dyablo ay may maraming pangalan sa Biblia. Satanas, ang kaaway, ang maninira, ang ama ng kasinungalingan. Ngunit sino ba talaga siya? Ayon sa Ezekiel 28 at Isaias 14, siya ay dating isang makalangit na nilalang, isang kerubin na puspos ng liwanag at kagandahan. Ngunit dahil sa kanyang kayabangan, nais niyang pantayan ang Diyos, kaya siya ay itinapon mula sa langit. Sa aklat ng Pahayag 12, binanggit na si Satanas ay ang dakilang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Dyablo at Satanas na lumiligaw sa buong daigdig. Ito'y isang malinaw na pahayag ng kanyang tunay na layunin, ang ilayo tayo sa katotohanan. Hindi siya basta halimaw na may sungay at buntot. Sa 2 Korinto 11:14, binanggit na si Satanas ay nagpapanggap bilang anghel ng liwanag. Ibig sabihin, ang kanyang panganib ay nasa panlilin lang, hindi sa takot kundi sa panggagaya. Ginagamit niya ang ating kahinaan upang tayo'y iligaw. Maaaring anyo ito ng tukso, kasinungalingan o pagmamataas, at minsan tila tama o mabuti sa paningin, ngunit sa totoo'y lason sa ating kaluluwa. Ayon sa 1 Pedro 5:8, siya'y parang leong umuungal na umaaligid, naghahanap ng masisila. Ibig sabihin, hindi siya nagpapahinga. Ang kanyang layunin ay sirain ang ating pananampalataya at paghiwalayin tayo sa Diyos. Gayunman, ang Biblia ay malinaw, hindi siya makapangyarihan sa lahat. Siya ay nilalang lamang, may hangganan ng kanyang galaw, at sa pamamagitan ng pananampalataya, panalangin, at salita ng Diyos, tayo'y may kakayahang labanan siya. Ang unang hakbang ay ang pagkilala sa kanyang tunay na anyo, hindi sa panlabas, kundi sa espiritual. Kapag nakita natin ang kanyang kasinungalingan, mas madali nating pipiliin ang katotohanan. Sa makabagong panahon, mas mapanganib ang dyablo hindi dahil sa kanyang anyo, kundi dahil sa kanyang taktika. Hindi na siya sumisigaw, siya ay bumubulong. Hindi na siya laging nagpapakita bilang takot, kundi bilang aliw, kasikatan at kalayaan. Nagpapanggap siyang mabuti sa mga ideolohiyang tila makatao, sa mga pamumuhay na lahat ay tama basta masaya, at sa mga aral na walang batayan sa katotohanan, dito siya nakatago. Ginagamit niya ang teknolohiya para ikalat ang kawalang pakialam. Sa bawat oras na ginugugol natin sa mga bagay na walang espiritual na kabuluhan, pinapahina niya ang ating pananalig ng hindi natin namamalayan. Ang moralidad ay tila nalulusaw, ang mali ay ginagawang tama, at ang tama ay kinukutya. Sa ganitong mundo, ang dyablo ay hindi kailangang gumamit ng puwersa sapagkat ang panlilinlang ay sapat na. Tila pinapaniwala niya tayong wala siya, at sa panahong siya'y hindi pinaniniwalaan, mas malaya siyang kumilos, isang estratehiyang nakamamatay sa kaluluwang hindi na nagbabantay. Gumagawa siya ng alok, kasikatan kapalit ng katotohanan, tagumpay kapalit ng dangal, at pansamantalang saya kapalit ng walang hanggang kapayapaan. Ito ang mga kasunduan na tila walang halaga, pero may kalakip na pagkawasak. Ang dyablo ay nakatago sa mga entertainment na lumalason sa isip, sa mga ideya ng sarili bilang sentro ng lahat,
at sa kulturang ginagawang biro ang kasalanan. Ngunit sa kabila nito, may liwanag. Kapag tayo'y mulat sa kanyang panlilinlang at pinili ang pananampalataya kaysa pansamantalang ginhawa, ang dyablo ay nawawala ng kapangyarihan. Ang pagkilala sa kanyang anyo ay unang hakbang sa ating kaligtasan. Isa sa pinakamahirap na tanong sa pananampalataya ay ito: kung makapangyarihan ang Diyos at puno ng pag-ibig, bakit hinahayaan niyang kumilos ang dyablo? Bakit pinapayagan ang kasamaan na lumaganap sa mundo? Ang sagot ay hindi simpleng pinababayaan. Sa halip, makikita natin sa Biblia na ang Diyos ay laging may layunin, kahit sa gitna ng kaguluhan. Ayon sa Roma 8:28, ang lahat ng bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Ang dyablo ay may kalayaang kumilos, ngunit may hangganan. Siya ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng Diyos. Gaya sa kwento ni Job, makikita nating hindi basta-basta pinapahintulutan ng Diyos ang tukso. Ito ay laging may mas malalim na layunin. Sa pagharap natin sa tukso at panlilinlang, napapalalim ang ating pananampalataya. Natututo tayong magtiwala, magpakatatag at kumapit sa salita ng Diyos. Ang mga laban na ito ay pinalalakas ang ating kaluluwa. Hinahayaan din ng Diyos ang dyablo upang malantad ang katotohanan na hindi lahat ng maganda ay galing sa Kanya at hindi lahat ng masarap ay tama. Sa pagkilala natin sa dilim, mas pinahahalagahan natin ang liwanag. Sa mundo ng pagpipilian, ang kalayaan ay tanda ng tunay na pag-ibig. Kung wala tayong opsyon na piliin ang mali, hindi rin tunay ang ating pagpili ng tama. Kaya't sa harap ng dyablo, pinipili nating manatiling tapat sa Diyos. Ang pag-iral ng dyablo ay paalala na ang espiritual na laban ay totoo. Ngunit higit sa lahat, ito ay paalala na ang Diyos ay hindi natutulog. Siya'y laging kasama natin sa gitna ng digmaan. Hinahayaan ng Diyos ang dyablo hindi upang tayo'y pabayaan kundi upang tayo'y lumaban, hindi sa sarili nating lakas kundi sa biyayang kanyang kaloob. Sa ganitong paraan, mas lalong napapatunayang tapat ang Diyos sa kanyang mga anak. Ang panlilinlang ng dyablo ay totoo, ngunit hindi tayo iniwan ng Diyos ng walang sandata. Tayo ay tinatawag hindi lamang upang makaiwas, kundi upang manindigan. Ngunit paano nga ba tayo makakaiwas sa kanyang mga bitag? Una, kilalanin ang katotohanan. Ang salita ng Diyos ang ating gabay. Kapag alam mo ang totoo, mahirap kang malinlang. Sa bawat araw na nagbabasa ka ng banal na kasulatan, pinapalakas mo ang iyong panloob na depensa laban sa kasinungalingan. Ikalawa, maging mapagbantay sa espiritual. Hindi lahat ng mukhang mabuti ay totoo. Maging mapanuri, lalo na sa mga ideyang tila maganda, ngunit taliwas sa aral ng pananampalataya. Magdasal at humingi ng karunungan sa Espiritu Santo. Ikatlo, isabuhay ang panalangin. Hindi ito pananggalang lang. Ito ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat ama namin, bawat dasal ng rosaryo, at bawat katahimikan ng puso, napapalapit tayo sa liwanag at lumalayo sa dilim. Ikaapat, isuot ang baluti ng Diyos. Ayon sa Efeso 6, isuot ang sinturon ng katotohanan, baluti ng katuwiran, sandalyas ng kapayapaan, kalasag ng pananampalataya, helmet ng kaligtasan, at tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ikalima, magpakumbaba. Ang kayabangan ay paboritong pintuan ng dyablo, ngunit ang pusong mapagpakumbaba ay mahirap galawin. Sa bawat pagsuko natin sa Diyos, pinapalayas natin ang impluwensiya ng kasamaan. Ika-6, magsakramento. Ang misa, ang kumpisal, at ang banal na komunyon ay mga biyayang nagbibigay ng espiritual na proteksyon.
Sa bawat pagtanggap natin sa mga ito, pinapalakas tayo laban sa panlilinlang. At higit sa lahat, manatili kay Kristo. Siya ang ating liwanag. Kapag tayo'y nasa Kanya, wala nang dilim na kayang sumakop. Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, masusupil natin ang tukso at makikita natin ang tunay na mukha ng kaaway at matututunan natin itong iwasan. Ang tunay na mukha ng dyablo ay hindi laging nakakatakot sa panlabas. Minsan, ito ay nakatago sa magagandang anyo, kasiya siyang alok, kasinungalingang pininturahan ng katotohanan at mga pangakong walang laman. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng kaliwanagan upang makita natin ang totoo. Sa panahon ngayon na ang kasamaan ay tila ordinaryo, kailangan nating lumapit sa Diyos upang manatiling gising at matibay. Ang labang ito ay hindi lang panlabas. Ito ay espiritual. At sa bawat pagpili natin ng kabutihan, panalangin at katotohanan, unti-unti nating binubuwag ang maskara ng dyablo at itinataguyod ang liwanag ni Kristo. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming channel. I-click mo rin ang bell icon upang manatiling mulat sa katotohanan at sa liwanag ng pananampalataya. Tandaan, ang tunay na kalaban ay hindi laging nasa labas, kundi sa panlilin lang sa ating loob. Manatiling gising, manalig sa Diyos, at mamuhay sa katotohanan.